Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ng mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, ilalagay ko dyan sa FB, yung aking FB sa video or pumunta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandun po yung link ng aking Facebook. Doon na lang kayo kumuha ng link para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading, energy reading tayo. Okay, vice versa, hindi personal reading, energy reading, general reading. Okay, we have the moon, change in your life. Pwedeng natin sa point na may mga pinag-iisipan ka na gusto mong baguhin sa buhay mo, na mga gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwede may mga ini-illusion ka, pwedeng sa iba sa inyo is may mga konting kalungkutan o feeling emotional ano, sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo na mga nagaganap o magaganap sa buhay mo. Andito rin yung point na pwede rin kasi na sa iba sa inyo, pwedeng may mga pinagpupuyatan kayo, kulang kayo sa tulog, pagising-gising, o kaya naman, maaga kayo nagigising o late na rin kayo natutulog. Nung bawawi na lang din kayo. Kasi dito si cobweb. Ibig sabihin, kailangan nyo din na protektahan yung sarili nyo. Huwag kayo masyado mag-overthink din sa iba sa inyo. You need to protect yourself. And syempre, handito rin yung point na magkaroon ka rin ng controlling sa sarili mo. Kumbaga, pag-isipan mo yung mga bagay na decision mo, salita mo, action, movement mo sa buhay mo. No? Siyempre, take it action din dun sa point na yun. And siyempre, someone want to protect you or ikaw, vice versa, may tao kang gusto mong protektahan. Pero dito sa sitwasyon is, may mga tao na, siyempre, handi yung negative forces, no? May mga tao na hindi maganda yung pakay sa'yo o hindi maganda yung tingin nila sa'yo. Siyempre, you need to protect din yung sarili mo. Kung pagsasamahin ko si Moon tsaka si Comweb, isabihin sa iba sa inyo is maybe there is someone na pwedeng binablack magic kayo, pinapalipad hangin, o may taong nag-iisip ng dark thought pagdating sa inyo. Sana hindi ikaw ito, ha? Yeah, may taong masama ang balak sa'yo or may masamang pakay sa'yo, kaya mag-ingat pa rin kayo no, sa iba sa inyo. Pwedeng iba sa inyo is merong magkakaroon ka ng connection sa isang taong mataas, pwedeng magulang, pwedeng taong nakakataas sa'yo, pwedeng your boss mo, nakaka-ahead sa'yo, o kaya kung sa trabaho mo yan, baka yung mga ahead person doon, yan, maaari magkakaroon ng connection sa kanila, sa iba sa inyo, or nahandun yung point na may mga desisyonan ka, may importante at mahalagang bagay ka na aaksyonan o didesisyonan this time, or sa iba dito is a project, no? Pwedeng sa iba sa inyo is ganon. And syempre, meron kang apple, tsaka meron kang pig. May mga baboy ba kayo? Mahilig ka ba sa baboy? Yan, iba sa inyo is, ay may ano dito oh. Yung iba naman sa inyo is, baka makita kayo ng ahas or may ahas sa buhay nyo. Yan. Mag-ingat na lang kayo, no, sa iba sa inyo, pagdating sa mga taong mabubulaklak ang pananalita, at sana wag naman din ikaw ito sa iba. Yan, mabubulaklak pero matalim. Kung mga gata, no, yan, mga backbiter, yan. And then also is, what comes sa money mo, mag-ingat ka pa rin sa money mo. Pwede rin kasi na ito is, may tao na lolokohin ka, linglangin ka, magiging tuso, o bobolahin ka para kuhanin yung loob mo, or maybe ikaw ito sa kanya, vice versa. Kung may mga magkakaroon kayo ng, ng mga pag-uusap na magre-relate ang money, medyo mag-ingat ka pa rin kasi ahas to tsaka baboy to, no? Sa iyo naman, syempre, iwas ka sa mga tao makasakim at makasarili. Kaya kung ikaw ito, iwasan mo din sa mga tao na kung sa tukso siguro yung overspending, gastos ng gastos, kahit nasabihin mo hindi ka naman pala gastos at hindi ka ganun lang naglalabas ng pera, pero palagi ka namang lumalabas, kumakain sa labas, kung ano ginagawa mo. Pag inipon nyo, mas malaki na rin yun, di ba? Imbis na maipon mo siya or hindi. Tandaan nyo palagi, Gemini, kasi sa panahon ngayon, grabe, sobra, kailangan natin mag-ipon ng pera, promise. As in, parang alam mo yung
bawat sentimo ngayon habang tumatagal, 2026 na, di ba? Tapos 2027, habang tumatagal, nagiging napaka-very important ng pera ngayon. Hindi ko alam bakit. Grabe, sobra, no? Kaya medyo, syempre, ipon-ipon din pag may time, ganyan. Sipag-sipagan din. Mahilig ba kayo sa Apple? Basta maingay kayo sa mga tukso, sa mga toxic situation, toxic relationship, toxic na mga kasamahan sa trabaho, kung ano man yan nasa paligid mo, kung may mga bad habit ka, alam mo naman mga siguro bad habit, overspending, o mga sigarilyo, alak, kung ano man yan, di ba, party-party, yan. Kung ano man yan na nasa tingin mo is, ikaw is madadown, or hindi ka makakaangat, diba? Medyo ingat ka na lang, no? Pag-isipan mo ring maigi. And we have the whale, great worry over nothing. Masyadong marami ka talagang pinag-iisipan o may mga pag-iisip ka na ginagawa. Huwag ka na kasing isip na isip, you need to take it action din kasi ano, dito sa situation nyo. O mayroon din yung may mga point na mara magbumuni-muni ka or mag-iisip ka talaga ng malalim. May mga ganong sitwasyon o mapapaisip ka talaga. Or maybe you're worrying for something, kapatid, anak, magulang, karelasyon, trabaho, pera, mga ganyan sitwasyon. Pera nga, di ba? Pay attention to your finances. Tulad na sabi ko sa'yo kanina, di ba? Mag-ingat ka sa pera mo kasi sa panahon ngayon, ang bilis maubos ng pera. Pagkasahod mo nga, parang oras lang, di ba? Minutes lang, wala na. O, di ba? Kaya ingat kayo. Siguro this August is mas magpe-pay attention ka sa iyong pera this time, sa trabaho mo this time, sa stability mo this time, or you need ano, dahil pwede rin kasi na may pagdadaanan ka na sitwasyon na kailangan mo talaga yung pera, no? Kaya sinasabi dito is maging aware ka sa iyong kaperahan, no? Na doon sa point na yan. And you are on the road to success. Yan. Andito yung sitwasyon, pagdating dito sa Perth, saka si Mountain Road, kung yung buhay mo ngayon is pag ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Parang nagsisway or zigzagging, di ba? Hando yung point na yun. Ngayon, is you are going toward, marami sa inyo, na mas magkakaroon ng pag-angat sa kaperahan sa iba sa inyo. Pero iba sa inyo is kailangan nyo mag-aksyon. Iba sa inyo is nandito rin sitwasyon na mas magkakaroon ng abundance yung pera nyo. Ibig sabihin, either mas hahaba yung oras mo, magiging night shift ka, or mas dadami yung trabaho, project, or yung mga client mo if you have na business na doon sa point na iyon. Kumbaga, parang ups and down ang nangyayari, no? Pero don't keep up ang sinasabi dito. Temporary situation, may mga temporary situation na magaganap o mangyayari sa trabaho, physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, something sa paligid, yan, kapamilya. Also kasi ano to, di ba? Parang bahay or tent siya. O dito ka rin kasi si Moon, the emotions din. Sa nakikita ko dito, medyo may mga konting pag-iisipan ka talaga with the whale. No? Pero temporary lang naman daw to eh. Kung sa iba sa inyo, baka temporary problem with comes sa money, di ba? Temporary, sana naman yung temporary na yun, huwag masyadong mahirap o huwag masyadong lubog, ano? Kung pagdating sa pera, mag-ingat pa rin kayo with comes sa temporary. Okay, we have the vacation. Marami ibig sabihin ng vacation. Diba, vacation, resting time ka, holiday ka, nakabakasyon ka, o kaya may travel, malayo o malapit. Kaya siguro na handito yung point when it comes on temporary, halimbawa nakabakasyon ka, holiday or resting time ka, o you want vacation, kaya sinasabi dito na syempre tulog yung pera mo nun eh, di ba? Kasi yung wala kang pasok nun, ibig sabihin, walang papasok na pera, di ba? Kaya mag-pay attention ka siguro sa iba sa inyo when it comes to your money, finances, kasi habang walang pumapasok na pera sa'yo, pero grabe ka naman kung gumasta, medyo nakakalungkot naman yon, di ba? O kaya halimbawa, is medyo matumal, di ba? Pero alam mo na na matumal, pero sobra ka pa naman din maglabas ng pera, wala din, matatalo ka din. Kaya medyo mag-ingat ka na lang, ano? And stepping into a new experience. May mga new beginning happen into your life o may mga susubukan ka na sitwasyon sa buhay mo or may mga magti-take a risk ka in any situation into your life na doon sa point na yon, pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga situation, mga bagong lugar, bagong place, mga ganyan, kung ano mga bagong experience na mararanasan mo, ganun ang sinasabi dito. And pwedeng sa bakasyon, baka meron kang mga new something place na mapupuntahan, di ba?
Iba sa inyo main kayo sa legs, no? Ikaw sa maris connect sa'yo kasi may temp din tayo. Pwedeng mananakit yung legs mo, mamamanhid, ano ba ba? Mamasama sa yung paa mo, magka-goat, tapos masakit yung tuhod mo, masakit yung kalamnan mo, buto-buto mo, ay wag naman sanang maipit, mapokpok, masugatan, magdugo, wag naman sana, di ba? Matapilok, wag naman din sana. And you need to be very careful lang din, ano, sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo mapupunta kayo sa mga dagat, beach, ilog, vacation, kasi we have the vacation, di ba? Yan. Pero ingat pa rin kayo sa mga bagong gagawin niyo sa buhay mo. Sa mga travel niyo, ingat kayo ha. Baka, siyempre, mga nakasapatos dyan, baka mamaltos-maltos kayo, ingat pa rin kayo, di ba? Yan, ingatan niyo yung legs niyo. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is meron, you try to make it balance. This August, may mga sitwasyon, ako siguro may mga tao ka na makakausap muli, pwedeng nandun sa point na yon, or makakasalamuha ang muli, pwedeng nandun sa point na yon. By this August, makakasamang muli, mga ganyang sitwasyon. Yon ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga bagay o sitwasyon ka na uuliting muli, mauulit muli, o kaya is gagawing muli sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, by this August siguro is magkakaroon kayo ng mga pagliban. Or maybe may mga i-delay kayo, may madi-delay, o magkakaroon ng delay in some aspect of your life. Pwedeng nahandun sa point na yun. Andito rin yung point na energy ng iba is medyo may mga parang babago-bago yung sitwasyon. Hindi ko alam, parang ups and down, yung tulad ng sabi, parang mountain road. Parang sabi ko, ups and down yung situation. Siguro minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi, minsan gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin. Pwedeng nahandoon sa point na yun, sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is may mga loss of control situation na pwedeng maganap o mangyari sa this August. Yung parang hindi ka makakapag-control, malo-loss of control ka. Sa pera man yan, sa mga tao makakasalamuhan mo niya, sa mga action, movement, decision, mga ganyan, salita, yun. Mag-ingat ka na lang kasi pwedeng yung loss of control situation na yun, pwedeng hindi maging maganda yung outcome. Yun ang pinaka kailangan mong ingatan, ha? Para hindi rin ikaw mag-miss. Ganyan. Parating kay Gemini. Oy, Devil! Ba't lumabas ka? May red flag ka, oh. Ingat ka sa pera mo, may red flag ka. Sabi ko sa'yo, pere. Wow, ang dami mong pera. Day, tingnan mo. Boom. Boom, boom. Diba? Teka lang, susumahin natin. Okay, parating sa iyo. Mukhang maraming ito rin, pera din. Ingat ka sa pera mo. Sa pera mo, maya titingnan natin yung pera mo. Okay, dito sa sitwasyon mo, parating sa iyo is mayroon ka daw marireceive. Either may marireceive ka, or may aasikasuhin ka, o may dapat kang asikasuhin. Papers and documents. Yun ang nakita ko sa'yo. Yun. Siyempre, kailangan mong pag-isipang maigi yung papers and documents. O alamin mo o siyasatin mo yun. Kung sa kontrata yan, check mo. Kung sa mga dapat na asikasuhin, ganyan.
O kaya may mga naiisip ka na mga gusto mong gawin o i-pursue, no? Pero pag-isipan at pag-aral mo pa rin kung tama or mali, no? Nandun sa point na yon. Parating din sa'yo, may hinihintay ka raw. May paghihintay, no? May hinihintay ka na kahilingan na gusto mo maganap o mangyari. Pero ang nakikita ko dito is delay ito. Madidelay siya. Pero ang sabi dito, merong babae na makakatulong sa iyo pagdating doon sa hinihiling mo. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo is may mga pananakit ang ulo o pananakit ang paa. Kaya mag-ingat kayo. May mga sitwasyon na hanggang ngayon is hindi mo kayang i-accept o hindi mo ma-accept. Kung pwedeng nababalikan mo ito o isa siya sa gumugulo sa isip mo. Nahandito rin yung point na meron akong nakikitang matanda or mas matanda ito sa'yo. Pwedeng magulang mo, pwedeng kasamahan mo sa trabaho, basta ahead to sa'yo, ganyan. Ang sabi dito is hihingi siya ng tulong sa'yo or ikaw ang hihingi ng tulong. May pagtulong kasi ako nakikita. Or tutulungan mo siya. Yun, mas matanda siya. Isa iba dito, family related siya. And then also, ang nakikita ko rin dito is may tao na dalawa eh. Either dalawa ito or tatlo sila or maybe sa iba is apat sila. May taong may dark thoughts sa'yo. Yun ang nakikita ko. Kaya mag-ingat ka. Okay? Marami ibig sabihin ng dark thought. Siyempre, masama yung pakainan ng dark thought. Halimbawa, gogoyoin ka, lilinglangin ka, gagamitin ka, ganyan. Mga taong tuso sa iba, ganyan. Mga tao na lolokohin ka talaga nila, ganyan. Kukuhanin nila yung loob mo, tapos at the end, hindi pala, mga ganon. May mga travel din ako nakikita, or maybe you're thinking about traveling, o may mga pag-uusapan related to a traveling, malayo o malapit. Andito rin yung point na sa iba sa inyo is may marireceive ka daw na gift. Ganyan. Or ikaw yung magbibigay nito. Yan. Pwedeng gift, pera, or tulong o pagmamahal. Or ikaw ito sa kanya. And then also, makakaramdam ka daw ng dissatisfaction sa isang babae. Medyo masungit yung babae eh. Parang masungit, mataray. Hindi ko masabing feeling perfectionist eh, pero a mother figure. Mother figure siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. And then, pwedeng itong tao na ito is parang on and off yung action niya pagdating sa'yo. Parang mangyayari, hindi mangyayari, hindi mangyayari. Parang nagpapahinga lang tapos mangyayari muli. Parang nahadun sa point na yun, sa iba sa inyo. Or pwedeng nahadun din yung point na magkakaroon kayo ng mga self-questioning or mafe-feeling stuck ka in your situation. Yun ang sabi dito. Pwede rin kasi na may mga pinag-iisipan ka, no? Na mga gusto mong gawin, planuhin, aksyonan, going out, ganyan. May mga manifestation din ako nakikita sa iyo, pero within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's something happen na happiness na magaganap sa buhay mo o kaligayahan. Pwedeng ito is a blessing para sa iba. Sa iba naman ito is development happen sa buhay mo. Sa iba is it's more on growth, abundance na sinasabi ko sa inyo. Siguro kung months yan, July, August, September, October, July, August, September, October, mga ganon, no? October or November, basta nasa something October, kung sa days or weeks, sumahin mo, siguro 1 month lang yun sa weeks, no? Sa iba sa inyo. And then also, is sa iba, opportunity and idea na gagawin. Pero it's more on growth, abundance ito sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may mga renewal situation. Magkakaroon ng renewal or may mga i-renewal kayo. Yun ang sabi na parating sa iyo. Ay, ano ba yan?
Hindi pantay ang card. May maliit. Tingnan natin. Dapat iwasan ni Gemini. May babaeng makasarili at sakim Mayroon ditong babaeng gano'n. Sana wala sa inyong materialistic or puro pera ang nasa utak. Well, lahat naman tayo puro pera nasa utak natin. Kumbaga sa kanya, hindi. Siya, yung gusto niya, siya ang tama, sa akin lahat. Parang ando siya sa point na yun. Manggagamit sa iba. O baka naman materialistic talaga siya. Or overspending lang. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Syempre, iwasan mo yung sitwasyon na hindi ka magkaroon ng clear mind sa sarili mo. Ganyan. Ibig sabihin, clear mind, ano ba talaga yung layunin mo? Ano yung gusto mo maganap sa buhay mo? Ano yung wish mo? Well, doon ka mag-focus, 'di ba? Pero wag mong madaliin. Kasi the more na nagmamadali ka, the more na lumalayo. Alam mo yun? Yun. Kasi there's a progress. Kumbaga na doon sa point na yun. Slowly but surely. Kasi pwede pa nagmadali ka, pwedeng mag-mess. Kasi ibig sabihin, magmamadali ka, hindi mo mag-aano maiisip o mapag-aaralan yung sitwasyon na pwedeng madapa ka or pwedeng hindi maging maganda yung outcome. Diba? Slowly but surely. Hando rin yung point na may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-release o ilaya yung sarili mo. Saan ba yun? Halimbawa, kung sa tingin mo is may mga sitwasyon na nakapagpapabigay ng bigat sa'yo, may mga sitwasyon na sa tingin mo hindi mag-growth ka doon, hindi ka doon magsasucess, or ikakalugmok mo yun, then release it. Mag-escape ka doon at ilaya mo yung sarili mo doon. Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo magkaroon ng pagpapabaya. Kailangan, i-achieve mo yung mga dapat i-achieve. No? Iwasan mo mag-focus to a sadness, sa mga failure situation, iwasan mo yon. Kung may mga sitwasyon na nag-fail, angat agad. Ganun lang yon. Try and try until you succeed. Hindi naman matatapos ang buhay mo kapag may nag-fail sa buhay natin, di ba? Ibig sabihin, pagsubok yon. Ibig sabihin, challenge yon. And then also, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Pagdudahan mo yung kakayahan mo. Or kung nagdududa sila sa'yo, okay lang, di ba? Hindi naman ikaw naapektuhan dun. Sila ang naapektuhan sa'yo. Diba? Sila yung nai-stress sa'yo. Pero kung ikaw, dadamayan mo sila sa stressful nila, damay kayo, pareho na kayong stress at depressed, diba? Kumbaga, ikaw mag-focus ka para ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve na pangarap sa buhay mo. Ma-fulfill yung mga dapat ma-fulfill. Yun ang pinaka-the point sa lahat. Okay? Any failure na magaganap sa buhay mo is a challenge. Any failure is going toward to a success. Okay? Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man itong love na to. Ang galing pareho. Love. Uy, nag-same kayo. Okay. Sa mga single dyan. May taong nag-iisip sa'yo. Uy, sana all. May taong nag-iisip sa'yo. Iba dito, may taong may lihim na pagtingin sa'yo. Ayun lang. Di ba? Kumbaga, parang nabibigyan mo siya ng kasiyahan na doon sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Or sa iba siya, makikilala nyo to sa isang kasiyahan. Sa isang events, parties, celebration, ganyan. Or pwedeng sa maraming tao. Yan, makikilala mo yun. Or pwede rin sa wedding, if ever na meron. Yan, doon mo siya makikilala. Sa iba sa inyo, kilala mo na to. As in, kilala mo na siya na mayroon siyang sikretong nararamdaman pagdating sa iyo. Kaso pinaglalabanan niya yung feelings na yun eh. Hindi ko alam bakit. Ano ba yan?
Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, pero kahit na gano'n na naghihiwalay kayo, naiisip ka nitong tao na 'to. Gusto niya ng getting together, gusto niya ng recovery dito sa sitwasyon na 'to, andun pa rin yung feeling at pagpapahalaga nito. Lagi niya naaalala yung mga nakaraan o nagkakaroon siya ng revisiting when it comes in this connection, na andun na nahahatak siya ng nakaraan at gusto niyang magkaroon ng pagsasaayos pagdating sa connection na ito. Nasa sa'yo na 'to, okay? Kung gusto mo man bumalik. And then also, sa mga may third party relationship. Sa may mga third party relationship, ang nakikita ko dito, ang sabi niya kasi tapos na, 'no? Ang sabi niya kasi dito, nagtapos na kami. Pero magkakabalikan ito. O 'di ba? Lalo pang pinasama ko yung loob niyo. Yun na nga. Medyo magkakaroon uli ng secret itong dalawang 'to. Yun na nakita kasi magkakaroon ng pagsasaayos or magkakaroon ng muling pagbabalik sa kanilang dalawa. And then also, kung wala naman kayong third-party relationship, nahandoon yung suporta ng bawat isa. Hindi man kayo nakakatugma sa mga nakaraan o mga araw, buwan, taon, this time is nagiging maayos naman kahit pa paano or naisasaayos nyo naman ito. Maari iba sa inyo nagkaroon ng pagbabalikan o nagkaroon ng pagbabate. Handito yung pagmamahal, love and caring and awareness, pagpapahalaga ng sitwasyon, at syempre, handun din yung point na pinaglalabanan ng bawat isa yung sitwasyon, ano, sa nakita ko. Kahit, alam mo yung point na kahit na isa sa inyo is pasaway, matigas ang ulo, palagi mainit ang ulo man yan, o may mga nasasabing hindi maganda, isa sa inyo is dinadamdam na lang niya yung sitwasyon. Kinikimkim na lang niya yung sitwasyon. Pwedeng nananahimik na lang siya, pero ingat ka kasi lahat lahat ng sitwasyon. Kung ang pera nga nauubos yung pasensya pa kaya, hindi ba? Yun ang pagkapahalagahan mo kasi pag ang pasensya naubos na, baka katapusan nyo na talaga. Kaya mag-ingat na lang din kayo, no? Pagdating dito sa connection na ito. But still, stable naman yung situation. Pero syempre, lahat is may hangganan. Okay. Pera at trabaho. Pera, trabaho po ni Gemini. Please show me. Okay. Pagdating sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho, hindi naman daw kayo nag-a-action. Diba? Or pwedeng nag-a-action kayo, nahihirapan kayo. Siguro kasi syempre nalihirapan kayo sa paghahanap o nahihirapan kayo, nalilito kayo kasi pwede rin kasi na gusto mo is sa ibang bansa o kaya gusto mo is mas mataas yung sahod, mga ganun sitwasyon. Pero pagtiyagaan mo, magpursige ka. Kailangan lakasan mo yung loob mo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, no? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Baka siguro hinahanap mo kung yung wala kasing trabaho na magaang, no? Ganun talaga ang buhay. Kasi we need to sacrifice pagdating talaga sa buhay. 'Di ba? Nandun sa point na yun. Kaya, keep going lang. Keep going ka lang, ano, sa iba sa inyo. Okay, sa iba naman sa inyo, sa mga sa trabaho nyo, may mga tao talaga na hindi loyal, hindi very supportive pagdating sa iyo. Ganyan, mga tao na hindi pwedeng maasahan, hindi pwedeng pagkatiwalaan, ganun din naman sila sa iyo, hindi ka nila maasahan o hindi sila nagtitiwala sa iyo. Well, vice versa lang din naman ang nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, may mga taong sinungaling pagdating sa trabaho. Natural yun. Pero sa iyo ko to nakuha. Well, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yan. And then also, siyempre, yung alam mo yung point of when it comes sa trabaho mo, parang, hindi ko alam kung you are kasi dito sa sitwasyon na energy na nakuha ko, alam mo yung kahit na minsan, hindi mo naman totally responsibilidad yung situation na iyon.
aakuin mo. Alam mo yun, hindi ka naman si Wonder Woman, si Darna, si Batman, si Superman. Bigyan mo na lang din sa kanila yung ibang trabaho. No, hindi ka naman, pag ginawa mo ba yung trabaho na yun, magiging pinuno ka ba? Magiging leader ka ba? Tataas ba yung ranking mo? Hindi. Magiging mataas ba yung sahod mo? Hindi. Kasi pareho lang din kayo ng sahod. 'Di ba? Wag mo akuin yung trabaho ng iba. Okay? Nando sa point na yun. Kaya, chill-chill lang dyan. 'Di ba? Kasi, kasi tapos ikaw di ba papasama at the end, 'di ba? Sabi nila, nagmamayabang ka, nagmamarunong ka. 'Di ba? O, magiging ano ka sa kanila. Kaya, chill-chill ka lang dyan. Okay? Yan. And then also, sa pera mo, be responsible. Okay? Maging responsable ka sa pera mo. Medyo nagda-down yung pera mo ngayon sa nakikita ko. Marami ibig sabihin kasi ng pagda-down ng pera. Ibig sabihin, either nakabakasyon ka talaga, naka-resting time ka, or mawawalan ka ng trabaho, or wala kang trabaho. Kaya handoon yung pera mo is pa-down. Imbis na nag-growth at nagsasucess, hindi ko nakikita sa ngayon. Okay? Yun yung mga pwedeng dahilan. Sa iba naman sa inyo, pagdating sa pera mo, mag-ingat ka. Kasi merong tao na hindi magiging totoo sa'yo pagdating sa iyong sa trabaho mo yan or magkoconnect ito sa iyong kaperahan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, hindi kayo organized. Ibig sabihin, alam niyo naman siguro hindi kayo organized, di ba? Hindi kayo marunong. Hindi kayo marunong, kumbaga sabi ko sa inyo, loss of control ka, di ba? Hindi ka marunong mag-handle ng kaperahan nyo. Kaya, di ba dito pa lang nakita ko yung pera nyo, danger siya. Kaya mag-ingat ka. Saka kung may mga taong kukonect sa'yo, o may mga link dyan, na makikita mo lang sa Facebook, or may kukonect sa'yo by the Facebook para related ang money, mag-ingat ka. Okay? Kasi, pwedeng maloko ka. Pwedeng madaya ka. Yan. Pwedeng may taong magsisunungaling sa iyo. Pwedeng may magbabackstab sa iyo. Sa trabaho man yan or pagdating sa kaperahan. Mag-ingat ka na lang. Handun din yung point, magdadagdag ako na another well, kasama na rin to sa pera tsaka sa trabaho. May tao kasi akong nakikita na pangliling lang. May taong manliling lang, lilinglangin ka, o magkakaroon ng pangliling lang na sitwasyon. Sa iba, disloyal ito, at sa iba, may sitwasyon na paulit-ulit na magaganap sa buhay mo or pwedeng naulit na ito noon na muling mauulit siya muli ngayon. Mag-ingat kayo. Okay? May nakakita ako na hoping hindi kayo. Cross finger. There's a bad luck para sa iba. Mag-ingat kayo. Yun ang payo ko lang sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga lakad nyo, sa pera nyo, sa travel nyo, kung ano may mga ginagawa nyo, kung nagda-drive kayo, mag-ingat kayo, 'di ba? Any na na may gulong ganyan. Basta mag-ingat kayo kasi may sitwasyon na paulit-ulit or mauulit muli. Arigato namaste, God bless.